So ito po yung Sampi Native Chicken natin ngayon ay talagang yung kulay nila is napaka-uniform na halos lahat is color black, and yung roster is ganun po talaga lahat yung ating roster. Lahat ng roster is ganyan po talaga yung kulay. So ganun po yung mga manok kapag na-maintain ang pagka pure line ng isang manok. And yung isa sa purpose natin kung bakit yan po yung topic natin ngayon, yung Sampi Native Chicken. If kayo is mahilig kayo sa mga livestock, lalo na meron kayong mga alagang mga manok, halos siguro sa atin na majority is nakapanood po nung sa agribusiness about sa pagdevelop nitong Sampi Native Chicken. Una, bumili tayo nito kasi nga yung purpose natin is tayo is baka pwede tayong maging registered breeder balang araw nitong Sampi Native Chicken. Kaso nga lang, so napanood po natin doon sa agribusiness, medyo ang hirap po pala maging maging adapter nitong Sampi Native Chicken. So una po kasi sa lahat, dapat dito sa ating manukan is wala tayong ibang ihalo na mga manok, dapat yung mga sampin lang po talaga. And ako sa inyo, to be honest, is meron naman tayo ditong ibang mga manok tulad po ng mga basilan. Yan po, mga basilan yung ating mga manok. Kasi nga, ito naman talaga yung pinakauna natin na plano na mag-alaga po tayo ng mga basilan na manok. And sa ngayon, to be honest, is napaka-in-demand po ng basilan ngayon, at ito yung manok na pinaka mabinta po sa akin dito, yung mga basilan na mga manok. Sa mga naman, sa mga sampi natin, meron naman ding nag-inquire about sa kung magkano yung presyo ng ating Sampi Native Chicken. Kaso nga lang, kung sa dami po nag-inquire, is basilan po talaga yung gusto nila. So sa akin naman, sa personal experience, kung i-compare ko ang basilan at saka yung sa Sampi Native Chicken, mas malaki talaga konti yung basilan. Pero yung Sampi Native Chicken is halos magkapukha lang sila, kasi nga ang Sampi Native Chicken ay may halo po siya na dugo na na Huluano. So alam niyo naman, yung Huluano, basilan, parawakan ay similar lang po yan na mga manok, pero iba lang po yung pangalan nila. Yan po ay according po yan kay Sir Manny Piñol, na yung parawakan, basilan, at saka Huluano ay isang manok lang po yan sila. So ulo sa atin, nakita nyo naman, meron tayong naka-install na net, tapos meron tayong mga pabahay po sa ating mga manok. Yan po ang isa sa mga requirements para maging adapter tayo ng Sampi Native Chicken. And isa pa, kailangan po natin ng incubator po para mas mabilis magparami po ng ating mga Sampi Native Chicken. So kaso nga lang, ang problema is kailangan mag-pure na Sampi Native Chicken lang po yung ating alagaan. So hindi po basta-basta ang maging adapter po ng isang Sampi Native Chicken. So yan po yung mga black na mga inahin. Yan po ay yung mga pure na mga Sampi Native Chicken. Yung iba nandun po sa loob ng ng ating breeding pen. Doon ko nilagay po yung ating mga ibang Sampi Native Chicken. So by the way, sa gusto pa lang bumili ng ating Sampi Native Chicken, kung paano yung presyuhan ko dito, sa 4 to 5 months or 3 to 5 months na edad ng ating mga Sampi Native Chicken, ay binibinta ko na lang siya ng 250 per kilo. Then above 5 months, yung mga RTL, mga RTB po dito, ay binibinta ko lang siya ng 850 pesos bawat isa. So nung bumili ako ng mga Sampi Native Chicken, yan ay yung pagbili ko ng RTL kasi is 850 kasi ito bawat isa. So ganun lang din po yung aking presyuhan ng aking Sampi Native Chicken. So actually yung Sampi Native Chicken ay napakaganda niyang alagaan. Halos similar lang sila sa isang basilan, na yung Sampi Native Chicken ay malaki din po yan na lahi ng mga Native Chicken. And napakalakas yung kanilang resistensya sa panahon ngayon na may init, tapos sa hapon ulan, pabago-bago ng mga panahon. Hindi ko sila nakitaan na nagkasakit po yung ating mga Sampi Native Chicken. Talagang napakalakas yung kanilang mga resistensya po ng Sampi Native Chicken.
And according po sa na-research ko na ano yung pinakamasarap na karne sa mga native chicken, ang unang lumabas po doon, yun po yung Darag native chicken, and then the second one is ito po yung Sampi native chicken. So may mga rason nun na as of now is hindi pa tayo pwedeng maging adapter po or maging register na breeder nitong Sampi native chicken dahil po sa mga kadahilanan na na-mention ko po kanina. So sa ngayon, itong mga Sampi native chicken natin ay paramihin lang muna natin para baka malay natin magbago yung mga plano natin na pwede tayo na maging adapter po nitong Sampi native chicken. So at least marami na tayong mga ganitong lahi ng mga manok. Then sa ngayon ay yun nga, ang inalagaan ko na manok ngayon, ito lang po talaga yung mga basilan at saka Sampi native chicken. Sa Sampi native chicken, sa sisiw pa lang, ang kagandahan nito is pwede na po tayo magbenta ng Sampi native chicken. So actually para sa akin lang maganda din po ang Sampi native chicken. So yun yung bagong sikat na manok ngayon na native chicken. Ito nga po yung isang klase na Sampi native chicken. Tinatawag sila Sampi native chicken dahil nga nagmula ito sa Zamboanga Peninsula. So if kayo, kung gusto kayong magiging register na breeder nitong Sampi native chicken or maging adapter sa ganitong klase ng mga manok, ang pinaka-importante po nito is dapat mag-attend po tayo ng mga seminar para doon po sa seminar ay malaman po natin from sa kung paano ito alagaan hanggang kung paano po natin ito ibinta ang ating mga Sampi native chicken. Kasi ang pag-alaga kasi ng manok, madali lang yan. Pero kaso ang pinaka problema talaga sa atin na nag-alaga ng manok is kung paano natin ibinta. Kung yung ating mga manok ba is meron ba siyang market. Kasi useless yung quality or yung ganda ng inyong mga manok if wala po tayong market. Wala po tayong mapagbintahan sa ating mga manok. Una-una is maubos lang po yung pira natin nito kakabili po ng feeds. Then ang isa din po sa magandang tinuturo po ng doon sa ganito sa mga Sampi native chicken ay dapat marami tayong mga tanim na mga organic. Dapat damihin po talaga natin kung balak natin magparami po ng mga manok. But as of now is dandahan muna tayong magtanim nitong mga gawing organic na or i-mix natin sa ating mga commercial feeds. Kasi nga as of now parang na-feel ko na talagang sobrang gastos po kapag purong commercial feeds yung ating ginagamit para sa ating mga manok. So lahat-lahat ng mga yan ay matutunan po natin yan sa po talaga sa pag-seminar about sa native chicken. So add-on pala sa advantage po nitong Sampi native chicken, ang kagandahan na po nila nito ay kapag umabot na po sila ng 3 to 4 months yung kanyang edad po ng Sampi native chicken, ay umabot na po sila ng almost 1 kilo po ang Sampi native chicken. So yan po yung advantage po sa pag-alaga din po ng Sampi native chicken. So sa akin dito, ang Sampi native chicken ay binibinta ko lang sa ganong edad na 3 to 5 months ay binibinta ko lang siya ng 250 per kilo. So as of now na hindi pa tayo naging adapter po nitong Sampi native chicken, yan muna yung gawin na lang muna natin sa ngayon, yung pagbinta dito sa mga walk-in buyer, yung dito sa farm gate. Yun lang yung ginagawa ko as of now. Pero ang sinisilik ko talaga dito sa ating mga Sampi native chicken is yun po yung iniwan ko po, yung maganda na gawing pang materials sa darating na panahon. Kasi nga hindi natin alam, baka balang araw ay pwede na tayo maging registered breeder o maging adapter po nitong Sampi native chicken. At makapag-serve po tayo doon sa mga mga farmer na gusto pong mag-alaga ng ganitong klase na mga native chicken.